Magandang araw po sa inyong lahat ha. Kahapon po nagbigay tayo ng dalawang rason kung bakit ang mga bangag ay ayaw kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Unang-una, kinakailangan nila ng isang Senate President na tatanggap sa mga illegal na ebidensya gaya ng mga bank records na sinumite ng AMLAC na labag sa batas dahil nakasaad po sa ating saligang batas ha, the right of the people to be secure in their papers and that this right shall be inviolable. And any evidence used in violation of this provision shall be inadmissible in any proceeding for any purpose. So hindi po talaga dapat magamit yung mga AMLAC na dokumento na yan. At nakasaad din sa Bank Secrecy Law at saka sa AMLAC Law mismo no, na hindi yan po pwedeng inquire upon o buksan man lang nang walang order sa hukuman. Nakita nyo naman, no, ginawa yan ng House Injustice Committee na walang court order. Pangalawa, ang sabi ko, kinakailangan isang Senate President na tatanggapin ang testimonya ng isang kidnapper. Pinaghihinala ang kidnapper na alam naman natin na puro kasinungalingan para nga po sirain lang si Inday Sara Duterte. Kahapon sinabi rin natin na kinakailangan ng Senate President na pabor sa mga bangag dahil ang susunod nilang plano ay charter change at kinakailangan sabay na magko-convene ang House Speaker at saka Senate President ng Kongreso bilang isang constituent assembly. Kaya alam nyo na, kahit sino daw, wag lang si Alan Peter Cayetano dahil gaya nga sinabi ni Alan Peter Cayetano, hindi nila matitibag ang Senado sa ilalim ng liderato ni Alan Peter Cayetano. Pero napansin nyo ba? Dahil sa akin naman, mas mabuti nang nandyan si Alan Peter Cayetano, gumagawa rin ng mga paraan si Alan Peter Cayetano para manatili sa pwesto. Ano yung mga pamamaraan na yan? Well, isa po dyan ay dun sa hindi pa pagtatalaga kay Senator Marcoleta bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit ko sinasabi na ito isang paraan para nga siya ay wag batanggal? Kasi alam naman natin na kapag talaga nagtuloy-tuloy yung Senate Blue Ribbon Committee investigation into the flood scam at iba pang kababalaghan ng mga politiko pagdating sa budget ng DPWH, talaga naman pong lahat sila may tama. Lahat sila may tama dahil wala naman pong santo dyan sa mga politiko, senatong or congressman. Lahat sila may tama. At sa tingin ko, kaya naman hindi pa tinatalaga si Senator Marcoleta kasi nga, una-una, papalag talaga si Senator Ping Lacson. Bakit? Dahil lalabas ang katotohanan na ang tunay na mastermind sa kababalaghan, sa kakurakutan, sa infrastructure projects ay walang iba kung hindi ang Bangag Marcos Jr. At ginagawa nilang lahat para nga matakban ito, no? Cover up, kumbaga. Now, ano naman ang gagawin nila? Sa ayaw at gusto nila, nandyan naman ang naging testimonya na ni Zaldico na talagang nagpasok ng 100 billion insertions ang Bangag at dineliver niya ang 25% na kickback. Maski hindi na natin tanggapin ang sasabihin ni Alan Peter Cayetano, nandyan yung maglolong Bersamin, nandyan si Amina, pagdanganan, na alam din ang nangyari, at nandyan yung Secretary Bunuan. So ibig sabihin, pagtakban man, lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero sa tingin ko ngayong kaaga, ang gusto muna mangyari ni Alan Peter Cayetano ay umusad na yung impeachment nang sa ganon, hindi siya mapagbintangan na palibasa, kumakampi kay BP Sara, dinidelay ang proceedings. Sa akin, tama naman, no? Ang sabi naman ng Korte Suprema, yung forthwith, hindi ibig sabihin agad-agaran, pero within reasonable time. At ngayon, nagtakda na ng petsa ang Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano sa 18 na magkukonvene na talaga ang impeachment court, no? At pinasasagot nga ang ating Vice President doon sa mga paratang laban sa kanya. Sa tingin ko, mas mabuti tayo na ang Senado ay nasa liderato ni Alan Peter Cayetano. Dati-dati nga, kaya hindi siya na talagang mas maaga pang Senate President kasi nga ayaw niyang magkautaw sa bangag. Yun lang ang inaantay, kaya napakatagal bago siya napalitan. Kung hindi pa nagkaroon ng issue pagdating kay Bato de la Rosa, hindi pa magkakaroon ng pagkakataon na siya ay umupo bilang Senate President. Oo nga pala, ang mga dilawan, ang mga loyalista,
nagkakaisa sa kanilang sigaw na pinalado daw yung nangyaring kudeta. Well, unang-una po hindi ka makakabuo ng numero kung hindi ka kumukuha ng numero. So natural, planado yan. Wala pong masama dyan. Pangalawa, planado rin po siguro pagdating ni Senator Bato dahil alam ng mayorya ngayon na medyo dihado sila dahil siyam lang sila dati, no? At mukhang hindi naman nila inaasahan na talagang ang magkapatid na Villar at si Senator Loren Legarda ay sasapi sa kanila. Pero kaya nga po importante na sumipo talaga si Bato de la Rosa. So sabihin na natin planado yon, ang hindi po planado ay yung putukan. Sino ba naman ang gusto magputukan sa Senado mismo? Sinasabi ko nga, miski panahon ng ama nitong bangag na ito na diktador, abay, hindi naman niya linusob ang Senado. Ipinadlak niya sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law, pero hindi niya linusob gaya ng paglusob na nangyari ngayon sa Senado. Kaya nga po, nagtataka ako, bakit sinasabi nila, scripted daw ang pangyayari sa Senado? Yung ganong karaming putukan, scripted. At saka ito, yung di umano, hindi daw regular agent, confidential agent lang, driver daw na nagpaputok, bakit may paraffin bakit meron traces of gunpowder sa kanyang kamay matapos ang paraffin test? Nagpapatunay na nagpaputok talaga siya. At hindi ko maintindihan bakit nagpadala ro ng NBI ng hindi regular agent. Hindi ba? Kataka-taka. Para bagang gusto nilang manggulo pero gusto nilang umiwas sa pananagutan by sending someone na hindi talaga regular na ahente. Pero hindi makakaila, ilan ba yung mga NBI agents na yan na naroroon na sa building ng GSIS? Ang sinasabi nila upon request of Vic Veloso. Alam nyo, disappointed ako dyan kay Vic Veloso. Sa tingin ko talaga, gumawa lang siya ng palusot para nga po makaiwas sa pananagutan ang liderato ni Matibag dyan sa NBI. Dahil kahit balibalik ta rin ninyo, hindi dapat linulusob ng mga arbadong mga ahente ang simbolo ng demokrasya ng Pilipinas at yan po ang Senado ng Pilipinas. Pagdasal po natin na sana po manatili sa pwesto si Alan Peter Cayetano. Kampante po ako na darating din ang punto na itatalaga si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero one step at a time. Sa tingin ko, kapag umusad na ang impeachment, malalaman ng lahat ng senador, isang tabi muna ang kanilang mga politika at ipakita sa taong bayan na gagampan nila ang sinumpaang katungkulan bilang impeachment court. Agree po kayo? Well, sana po like this video kung kayo'y agree at follow this video kung hindi pa kayo nagpa-follow. Maraming salamat po. Ito pong inyong spokesagbayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!